Pare, ang ganda talaga ng misis mo. Sabi ni Jeff sa kaibigan niyang si Max. Nasa bahay sila ni Max at nakaupo sa may sala. Nakabukas ang TV at nanonood sila ng replay ng boxing. Pansin ni Max na medyo lasing na ang kanyang kaibigan at hindi na nito gaanong namamalaya ng kanyang mga sinasabi. Ngumiti lamang si Max at inabutan pa ng isang beer ang kaibigan. Tinignan niya ang misis niyang si Ana. Galing ito sa kusina at may dalang plato ng pulutan, chicken wings at chicharong bulaklak. Nakasuot si Ana na maiksing short na moong, kulay light blue, kung saan kitang-kita ang makinis na legs. At kapag nakatalikod naman siya, ay hubog na hubog ang perpektong hugis ng kanyang pangupo. Sa pang-itaas naman, ay nakasuot ito ng puting t-shirt. Oh, huli na to ha? Ang malambing at nakangiting sabi ni Ana nang ipatong niya ang platito ng pulutan sa lamesa na nasa harapan ng TV. At pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng kanyang mister na si Max, kung saan inakbayan siya nito at pinigyan ng isang mabilis na halik sa labi. Kanina pa din napapansin ni Ana ang tingin sa kanya ng kaibigan ng kanyang mister at ang mga titig nito na tila hinuhubaran siya at tila gumagapang sa kanyang katawan. Okay lang naman, sabi ni Ana sa kanyang sarili. Tinignan niya ang reaksyon ng kanyang mister na si Max na nakakbay sa kanya. Kinindatan siya nito. Proud ang mister niya at gusto nitong pinagnanasaan siya ng ibang lalaki. Jeff, okay ka lang ba? Parang lasing ka na. Tila nag-aalalang sabi ni Ana. Han, humarap si Ana kay Max. Masyado yatang madaming nainom kayo. Okay lang ako, Ana. Sagot ni Jeff. Pero ito na ang huling beer ko. Uuwi na ako pagkatapos ng boxing. Tumungo si Max. Tila pa inosente ang itsura. Ibinatong niya ang isang kamay sa makinis na legs ni Ana at tinaplos-haplos yun ng dahan-dahan. Gusto mo pare? Dito ka na muna matulog. Kahit ngayong gabi lang. Libre naman ang isang kwarto. Hindi mo na kaya pang magmaneho dahil lasing ka na. Baka mamaya maaksidente ka pa. Isa pa ay linggo naman bukas at wala tayong pasok sa opisina. Sandaling natigilan si Ana sa pang-anyaya ng kanyang mister kay Jeff na sa bahay muna nila matutulog. Ano na naman kaya ang iniisip ng asawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi ito ang unang beses na nag-inom si Jeff at Max sa bahay at may mga pagkakataon na umuwi si Jeff kahit medyo lasing. Hindi naman kasi talagang kalayuan ng bahay nila. Pero ito ang unang beses na inimbita ni Max na dito matulog sa bahay ang kaibigan. Okay lang naman, sagot ni Jeff. Kung papayag si misis mo, kaya ko pa naman talaga magmaneho. Isip ni Jeff. Pero hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito. Matagal niya nang pinagnanasahan si Ana. Noon pa mang unang ipakilala ito sa kanya ni Max. Mga 1 taon na din na nakalipas. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo, sabi ni Jeff sa sarili. Tinignan niya ang kaibigang si Max at alam niyang lasing na din to. Wala namang problema, Jeff. Malambing na sagot ni Ana. Welcome ka dito. Maayos naman yung isang kwarto. May mga gamit doon. At may CR sa loob. Bukas ng umaga, dito ka na din magagahan. Thanks ha, sa inyong dalawa, sabi ni Jeff. Walang problema pare, sagot naman ni Max. Hindi ka naman bago sa amin. Isipin mo na, bahay mo din to. Tinulungan ni Jeff na maglinis nang pinag-inuman nila ang mag-asawa. Inilagay nila ang mga natirang beer sa refrigerator at inayos nila ang lamesita at pinatay ang TV. Lumabas sandali si Max ng bahay at tumambay sa may teres upang magpahangin.
Naiwan naman si Jeff sa loob at sinamahan sa kusina si Ana para maghugas ng mga platito. Uy, ako nang bahala dito, Jeff. Malambing na sabi ni Ana. Dahil medyo maliit ang lababo, ay magkadikit ang braso nila habang naghuhugas sila ng pinggan. Tulungan na kita, Ana. Tutal ako naman na makikitulog sa inyo ngayong gabi. Nakangiting sagot ni Jeff. Ang ganda mo talaga. Hindi na napigilang masabi iyon ni Jeff. Tinignan ni Ana ang kaibigang lalaki. Gwapo naman si Jeff, mabait, at masarap kasama. Thank you ha. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Sagot ni Ana. At umarap siya dito at tinalikan niya si Jeff sa pisngi. Pero mabilis lang. Sandaling natigilan si Jeff. Ngunit nakabawi agad siya at hinawakan niya ang maliit na bewang ni Ana at hinila niya to papalapit sa kanya upang halikan din. Mukhang ito na ang pagkakataon ko, sabi ni Jeff sa isip. Ang isa niyang kamay ay malayang naglakbay sa likuran ng asawa ng kaibigan. Teka, ano naman kaya ang iniisip ng lalaking to? Tanong ni Ana sa sarili. Binigyan ko lang ng isang halik at ngayon gusto pang maka-second base. Gumiti si Ana at umiling at ipinatong ang dalawang palad sa malapad na dibdib ni Jeff. Alam mo, i-check muna natin yung kwarto. Natutulugan mo kung magugustuhan mo, sabi niya. Ang eksang kwarto sa bahay ay katabi lang ng kwarto ni Max at ni Ana. Sorry ha, sabi ni Ana nang nasa loob na sila. Ginawa kasi namin itong parang storage. Sa gilid ng kwarto ay nakalagay ang isang lumang TV, mga malalaking karton, at ilang mga lumang libro tungkol sa accounting at engineering. Ang kursong kinuha nila ni Max at Ana sa kolehiyo. Okay ka lang dito, pare? Tanong ni Max. Lumapit ito sa kanilang dalawa at umakbay kay Ana. Pansin ni Jeff na ang kamay ng kaibigan ay nakapatong sa matayog na iniingatan ng kanyang misis. No problem, pare, sabi ni Jeff. O sige na, at wag niyo na akong problemahin pa dito. Matulog na kayong mag-asawa. Good night. Good night, pare, sagot din ni Max. Madama-dami din tayong nainom kanina. Siguradong knockout tayo pagkahiga ko. Good night, Jeff. Sweet na sabi ni Ana. Tila nangaakit ang kanyang mga mata at lumabas na sila ng kwarto at isinarado ang pintuan. Pagpasok ng kanilang kwarto, agad sinunggaban ni Max ang misis at mapusok niya tong hinalikan sa labi. Gumanti din ng halik si Ana at yumakap siya sa kanyang mister. Habang naghahalikan, ramdam ni Ana ang nagiinit na katawan ni Max. Pinuhat ni Max si Ana at pabagsak na hiniga sa malambot nilang kama. Alam mo bang nagnanasa sa'yo si Jeff, Han? Sabi ni Max habang nakatingin sa kanyang magandang asawa. Umupo siya rito at inumpisahang hubarahan ng asawa. Gusto mo yun, Han? Nangaakit na tanong ni Ana. Gusto mong pinagnanasahan ako ng kaibigan mo? Hindi sumagot si Max at sa halip, malayang hinaplos ang legs ng asawa. Mukhang gustong-gusto mo din naman, Han, na pinagpapantasyahan ka ni Jeff. Parang nagiinit ka nga sabi ni Max habang inumpisahan ng pag-initin ng kanyang asawa. Sa totoo lang, kanina pa rin siya nagiinit. Kanina pa nung napapansin niya ang maiinit na titig ni Jeff sa kanya. Kung nagtagal pa sila ni Jeff sa kusina, ay baka hindi niya napigilan ang sarili at marahil
Pumayag siya makipaghalikan dito. Bahagyang huminto si Max sa ginagawang pagpapainit sa asawa. Gusto ko, Han, na angkinin ka ni Jeff, at gusto ko ring panoorin kayo habang nasa mainit kayong sandali. Pagkasabi ng gusto niyang mangyari, ay agad niya na akong inangkin. Matapos ang sandaling pagdiniig namin, tinanong ko muli ang aking asawa, seryoso ka ba talaga, Han? Gusto mong makisiping ako sa kaibigan mo? Tanong ni Ana habang nakatitig kay Max. Sandali siyang pumikit at ini-imagine na si Jeff ang kanyang kasiping. Oo, Han. Malalim ang paghingang sabi ni Max. Gusto ko yun. Gusto ko na pumunta ka sa kabilang kwarto. At yun. At magpaangkin ka kay Jeff. Sabi ni Max. Okay. Sagot agad ni Ana. At lumabas nga siya ng kwarto at pumunta sa kabilang kwarto. Sigurado ka, Han? Walang halong sisihan to. Paninigurado pa ni Ana. Oo na. Sige na. At alam kong naghihintay si Jeff sa kabilang kwarto. Siya munang bahala sa'yo hanggang ngayong gabi. Lumapit si Max sa dingding at itinuro niya ang kalendaryo na nakasabit. May butas sa likod ng kalendaryong tuhan. Papanoorin ko kayo, kaya pagbutihan mo, ha. Sira ka talaga. Ang basos-basos mo. Nakangiting birong sabi ni Ana. Mag-shower lang ako saglit. Pagkaligo ay nagpalit ng damit si Ana. Binuksan niya ang cabinet at kinuha niya ang isang kulay pink na 90s. Kitang-kita na halos ang kanyang katawan dito dahil sa sobrang ikli. Kaya naman, litaw na litaw ang makinis na legs. Nakalugay ang kanyang buhok, naabot hanggang kanyang balikat. Han, pwede na ba to? Maharot na tanong ni Ana. Umikot siya upang lalo siyang pagmasdan ni Max na nakaupo sa kama. Hinawakan ni Max ang makinis na legs ng misis. Sa kabilang kwarto ay nakahiga sa kama si Jeff, pero hindi pa siya dalawin ng antok. Tahimik ang kabilang kwarto. Marahil ay tulog na ang mag-asawa. Dahil kahoy lang naman ang pagitan ng dalawang kwarto at naasahan niyang madidinig niya ang pagniniig ni na Max at Ana. Gusto sana niyang madinig kung paano makalika ng ingay si Ana, pero mukhang tulog na sila. Marahil dahil sa hindi ganong maraming nainom si Max. Naalala ni Jeff nung unang beses niyang makita si Ana. Ipinakalala ito sa kanya ni Max. Magkatrabaho sa parehong kumpanya si Max at Jeff. Pareho silang engineer at pareho sila ng department. Isang araw, binisita ni Ana si Max. May dala tong pagkain. Magsyota pa lamang ang dalawa nun at hindi pa kasal. Pare, girlfriend ko si Ana, sabi ni Max. Han, si Jeff nga pala. Hi, Jeff. Nakangiting sabi ni Ana sa kanya. Kinamayan niya to. Nice to meet you. Naalala ni Jeff na halos lahat ng kalalakihan sa opisina ay lumapit sa kanila upang batiin o makipagkamay para makita ng malapitan ang syota ni Max. Nakakapag-init naman kasi talaga ang alindog ni Ana. Galing noon si Ana sa bangko kung saan siya nagtatrabaho. Nakasuot siya ng puting blouse at maiksing pencil skirt na hapit sa kanyang maliit na bewang kung saan kitang-kita ang kurba ng kanyang pangupo. Nakatali ang kanyang mahabang buhok at may suot siyang salamin sa mata. Nakahils doon si Ana na lalo pang nagpatangkad sa kanya.
para tuloy siyang kandidata ng Binibining Pilipinas ang bumisita ng araw na yon. Ang ilan sa mga kalalakihan ay pasimpleng kinuha na ng picture si Ana gamit ang kanilang mga cellphone. Pumikit si Jeff upang matulog nang madinig niya ang tatlong mahinang gatok sa pintuan. Bumukas ang kanyang mga mata at agad siyang bumangon at pinuksan ang pintuan. Wow! Ang tanging nasabi ni Jeff pagkakita kay Ana na ngayon ay nakatayo sa labas ng pintuan ng kwarto. Halos labas na ang kaluluwa niya dahil sa suot na pantulog. Tatayo ka na lang ba dyan? Malambing na sabi ni Ana. O, papapasukin mo ko. Hindi na sumagot si Jeff at hinila niya papasok si Ana sa kwarto at sinipa niya pasara ang pintuan. Nagyakapan sila at naghalikan. Uhaw na uhaw si Jeff dahil sa wakas, maangkin na niya ang babaeng pinagnanasaan niya at habang si Ana naman nakakadama ng sobrang excitement dahil malalaman niya kung gaano kagaling si Jeff pagdating sa kama at mas lalong tumindi ang pananabik niya dahil alam niyang nanonood si Max sa kabilang kwarto lamang. Sandali, Ana, sabi ni Jeff. Tulog na ba si Max? Baka mahuli niya tayo. Ngumiti lamang si Ana at yumakap kay Jeff. Ramdam niya ang nagiinit nitong katawan. Huwag mo nang isipin si Max, Jeff. Kapag nalalasing yun, malalim ang tulog. Bukas na magigising yun. Promise. Isang maharot at mahilig talaga ang misis ko, sabi ni Max sa sarili habang pinapanood ang dalawa. Nakatayo siya at nakasilip sa butas na ginawa niya nung isang araw. Para lang ako nanonood ng pelikula, pero ang misis ko ang bida. Nahaplos ni Max ang sarili at nagsimula na siyang pasayahin ng kanyang sarili habang pinapanood ang magandang misis kasama ang ibang lalaki. Uhaw na uhaw si Jeff. Naisip niya na siguro nga mahimbing ang tulog ng kaibigan na si Max, pero may posibilidad pa din na bigla tong magising at hanapin ang misis. Kaya naman agad-agad niyang tinanggal ang suot at tumambad kay Ana ang kanyang ipinagmamayabang at inumpisa niya na tong pag-initin. Sandaling natigilan si Ana. Katulad ng kanyang mister, may ipagmamalaki din si Jeff. Sa wakas, maangkin din kita, sabi ni Jeff. Sa isip naman ni Ana, gagawin niya ang lahat ng makakasiya kay Jeff at sa kanyang asawang si Max. Gusto niyang mag-enjoy ito sa kanyang pinapanood. Hangang-hanga naman si Jeff sa ginagawang pagpaparaya ni Ana sa kanya. Batid niyang nasisiyahan to sa ginagawa niyang pagangkin dahil kitang-kita naman sa kilos at itsura ni Ana na talagang nasisiyahan to sa ginagawang pag-angkin sa kanya ni Jeff. At hindi nga nagtagal ay sabay na narating ng dalawa ang rurok ng kasiyahan. Nag-enjoy talaga ako sa iyo, Ana, bulong pa ni Jeff. Thank you, Jeff, malambing na sabi ni Ana. Balik na ako sa kwarto namin at baka hanapin na ako ni Max pag bigla siya nagising. Ulitin natin to, ha? Pahabol na sabi pa ni Jeff. Tignan natin. Good night, Jeff, mapang-akit na sabi ni Ana bago siya lumabas ng kwarto. At pagdating ng kwarto niya ay hinila kaagad siya ni Mark sa shower at sabay silang naligo. At doon
Inangkin siya ng paulit-ulit ng kanyang asawa. Han, nagustuhan mo ba yung napanood mo? Tanong ni Ana. Sobrang nagustuhan ko, Han. Sagot naman ni Max. Kinabukasan, pagkagising ng mag-asawa ay wala na si Jeff. Malinis ang kwartong tinulugan nito at maayos ang kamang hinigaan. Nag-text na lang to na nagpapasalamat at sorry dahil kailangan itong lumakad ng umaga at may aasikasuhin pa daw sa Makati. Han? Sabi ni Max. Nakaupong silang dalawa ni Ana sa lamesa at nagkakape. Medyo tanghali na sila nang nagising. Sa labas ng bahay ay madidinig mo ang daan ng mga tricycle at tahol ng mga aso. May company outing sa susunod na linggo at pwedeng kasama ang mga membro ng pamilya. Sama ka? Oo, bahan. Sagot naman ni Ana. Teka, parang may iniisip ka na namang iba. Puna niya nang mapansin niya ang kakaibang tingin sa kanya ni Max. Wala naman, Han. Kasama nga pala sa outing si Jeff. Kinitiyan ni Ana ang mister at pagkatapos ay tumayo siya mula sa kinakaupuan at hinalikan si Max sa labi. Ang suot lamang ni Ana ay isang malaking puting t-shirt. Ramdam niya ang mainit na katawan ng kanyang mister. Akala ko ba one time lang yun, Han? Malambing na sabi niya kay Max habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi naman sumagot si Max. Sa halip, hinalikan niya rin ng mainit na halikang asawa.